Sinasabi ko sa inyo wala po talagang sasabihin o gagawin ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang hindi sasalungatin ni Sara Duterte. Kailangan niyang maliitin ang hakbang ng ating presidente. Kailangan niyang masira ang mga statement ni President Bongbong Marcos para lumabas na sila ang tama at sila ang tagapagligtas ng Pilipinas. Bakit? Nung panahon ba ni Digong, naisalba ba niya ang Pilipinas? Hindi nga ba sa panahon niya lumaganap ang korupsyon na ngayon, porke inilabas ni President Bongbong Marcos ang mga anomalya sa flood projects, gusto nilang isisi kay President Bongbong Marcos na siya ang nag-umpisa ng korupsyon, na lahat ng itong kaguluhan nito ay nagmula sa pagiging korap ni President Bongbong Marcos. Magandang araw po sa inyong lahat. Naimbag nga daw kada kayo aming kakabsat, and welcome back to my channel. Tulad nga ng sinabi ko, hanggang sa huli, hanggang umabot ang 2020, wala pong gagawin itong mga Duterte kundi ang sirain ang ating bansa. Sa totoo lang, sila po ang nanggugulo sa Pilipinas. Sa kagustuhan nila, sa kanilang hangarin na mapatalsik si President Bongbong Marcos at iyo po si Sara Duterte. Lahat na lang ng pamimintas, paninira, panliliit gagawin nila. Then naniniwala sila na kapag nasiraan nila at minaliit nila sa President Bongbong Marcos, minura-mura nila, nilait-lait nila, binatikos-batikos nila, aangat ang pangalan nila. Hindi ba maraming ganung tao? Para paangatin ang sarili nila, kailangan nilang manira. At diyan po, yan ang expertise ni Sara Duterte. Tingnan na lang natin dito sa pag-resign ni House Speaker Martin Romualdez sa kanyang speakership. Bago mag-resign si Romualdez, nagsisigawan ang mga DDS na dapat mag-resign si Martin Romualdez. Isa na nga dyan na very vocal ay itong si Senator Bato de la Rosa. Hindi nga ba sinabi pa niya na we want you out now? Pero nung nag-resign naman si Romualdez, biglang bakit daw nag-resign? Sign of guilt ba yan? So, kaya naman pala ganun ang salita nitong si Bato de la Rosa, yun ang bago nilang naratibo. Kung noon pinagre-resign nila, pero ngayon naman nag-resign, sasabihin nila guilty. Kasi yan din ang salita ni Sara Duterte. Sabi po kasi niya, hindi niya dapat hinahayaan yung mga congressman na basta na lang mag-resign to evade accountability doon sa mga nakita na pag-chop-chop ng budget natin at pagkuha ng pera ng bayan para bumili sila ng properties, jets. Ako kinikilabutan dito sa sinasabi ni Sara Duterte. Tuwing magsasalita si Sara, talagang it gives me the chills. Kasi bumabalik lahat sa kanya. Sabi nito, bakit daw hinayaan na mag-resign yung mga congressman? To avoid accountability dun sa nakitang pag-chop-chop sa budget at pagkuha ng pera ng bayan. Nako naman, the nerve naman galing sa iyo to, Sara Duterte. Tumitingin ka pa ba sa salamin? Sasabihin mong to evade accountability? Sino ba ang numero unong tumatakas sa accountability? Hindi ba ikaw? Hindi ba lahat ng paraan ginawa nyo para maharang yung impeachment case? Although bali-balita ako, medyo kaya kayo nagkakaroon ng meeting dyan ay mukhang pabubuksan na muli ng mga senador o ng majority yung impeachment case ni Sara Duterte. So kailangan nilang pagtakpan yung gagawa sila ng issue para matuon ang pansin ng taong bayan dun sa sinasabi nila. Tulad nga nito, bakit daw pinag-resign yung mga congressman? Bakit? To evade accountability? Ikaw ang dapat sumagot niyan, Sara Duterte. Nasaan yung accountability na hinihintay ng taong bayan na marinig galing sa'yo? Wala. Tapos ang lakas ng loob mong maghanap ng accountability. Bakit pinayagan mag-resign si Martin Romualdez? I'm sure, kahit wala kang binanggit na pangalan dito, sino pa ba yun kundi si Martin Romualdez? Tapos yung pagsasabihin mong pagkuha ng pera ng bayan, wala na lang talaga akong masabi kundi the nerve talaga. Sila nga, hindi maipaliwanag yung pagkuha nila ng pera ng bayan. Ginigate nila na cleared naman daw sila sa Commission on Audit. Bakit pina-flag sila ng Commission on Audit? So, ang gustong palitawin dito ni Sara Duterte at matanim sa isipan ng taong bayan dahil diyan sila magaling
ang magplant ng intriga. Hindi ba? Inamin niya ng kanilang tatay na siya, si Digong, ay mahilig magtanim ng ebidensya, magtanim ng intriga na minana ng kanyang mga anak. So, kailangan itanim ni Sara Duterte sa utak ng mga DDS at nung kukunti naniniwala sa kanya na kaya pinag-resign si Martin Romualdez ay para hindi na maharap itong kaso sa kanya. Lusot na nga naman siya kasi nag-resign na eh. Ganun ba yun? Mukhang hindi po yata. Ayon po dito sa Philippine News Agency, dated September 17, 2025, Speaker or not, Romualdez won't be spared if tied to inframes. House Speaker Martin Romualdez will not be spared from accountability if evidence links him to anomalies in flood control projects, Malacanang said Wednesday, stressing that resignation or a change in congressional leadership will not shield him from investigation. Palace Press Officer and Presidential Communications Undersecretary Claire Castro made the statement amid rumblings in the House of Representatives about a possible change in leadership, fueled in part by Romualdez's name being mentioned in connection with the infrastructure mess. Yan po ay bago magbitiw si Romualdez. Ibig sabihin, magbitiw man siya o hindi, tuloy ang investigasyon at kailangan harapin ni Romualdez ito. Kaya nga sabi ni Castro, mag-resign o hindi siya mag-resign, maaari pa rin siyang maimbestigahan. At kung masasangkot man ang kanyang pangalan at may mapapakitang ebidensya laban sa kanya, mas magandang ito ay kanyang depensahan sa pamamagitan ng mga records na maaari niyang ipakita. So, ganun naman po kasi dapat eh. Pabayaan natin ang due process. Kasi itong mga Duterte, ang gusto nila eh, ipakulong agad eh. Hindi nadadaan sa investigasyon. Tulad niyan, lumabas ang pangalan ni Martin Romualdez. Huwag nang imbestigahan, ikulong nyo na lang kagad yan. Dahil ang daming ebidensya. Sinasabing ebidensya. Eh hindi naman po mga ebidensya yun eh. Aligasyon pa lang po yun. So kapag aligasyon, kailangan pabayaan nyo munang ipagtanggol ng taong involved kung siya man ay kasangkot o hindi. Hindi tulad ni Sara Duterte. Pinipilit nilang itago. Kaya nga lahat ginawa nila yung paraan eh. At para maisantabi yung impeachment case niya. Kaya nga the nerve na maghanap ng accountability itong si Sara Duterte. So, maliwanag po sa sikat ng araw. Speaker or not, hindi po makakaligtas si Romualdez sa investigasyon. Maliwanag ba yan, Sara Duterte? Huwag kasi nagpapakalat ng fake news. Yan ang kanilang ginagawa. Ang hilig nila magpakalat ng fake news. Sasabihin nila, nag-resign. Bakit nag-resign? Dahil ayaw humarap sa accountability. Dahil ayaw harapin ang kaso. Mali po yan. Huwag kayong nagpapaniwala kay Sara Duterte. Dahil di ba, nasabi na rin ng tatay niya na huwag kayong maniniwala kay Sara Duterte. Totoo yan. Dahil walang ibang ginawa si Sara Duterte kundi siraan ang ating presidente, ang ating gobyerno, ang ating bansa, tayong mga Pilipino. Lahat gagawin nila para lang ibagsak si President Bongbong Marcos na sad to say, hindi po sila nagtatagumpay at never silang magtatagumpay. Dahil hindi po hahayaan ng langit na magtagumpay ang kasamaan sa kabutihan. Isa pa itong kapatid ni Sara Duterte na si Pulong Duterte. Hindi ba ni-real talk pa nga siya ni Congressman Sandro Marcos? Dahil parang ang gustong palabasin ng mga Duterte ay si Sandro Marcos lang din daw ang pumili doon sa pumalit kay Martin Romualdez na si Boji D. Dahil sinabi ni Pulong Duterte, si Representative Faustino Boji D daw ang ipapalit. Ito po ay bago nung nagkaroon ng change of speakership. Sino ang pumalit? Sino ang pumili? Walang iba kundi si Sandro Marcos. So, fake news na naman ito. Gustong palabasin ni Pulong Duterte na si Sandro Marcos lang ang pumili ng kapalit ni Martin Romualdez. Kita nyo? Parehong-pareho sila ng mindset ng kanyang kapatid na si Sara Duterte. Basag tuloy siya kay Congressman Sandro Marcos. Pulong Duterte, cover-up move na naman daw po
itong pag-resign ni Speaker, tapos kayo raw po pumilit kay Bogie D? Naku ma'am, baka style niya yun nung anak siya ng Pangulo. Pero I can assure you that we are consultative with all the party leaders. Pwede mo silang tanungin. We met for plenty of weeks. Kung nagpakita sana si Kong Pulong dito sa trabaho at sa session, baka makikita din niya. But I'm sure he's busy looking for the 51 billion that was spent in his district. Di nakante yung 51 billion ni Pulong Duterte. Sagot niya, if only the gentleman from Ilocos were not blind and deaf to the clamor of our people, he would know that DPWH Region 11 has already clarified the 49.8 billion pesos worth of projects in Davao City. All are properly accounted for. Di ba yan din naman ang sinabi ni Sara Duterte? All, lahat accounted for. Pero fina-flag naman sila ng Commission on Audit. Ang kailangan dito, hindi lang basta salita. Ipakita ni Pulong Duterte lahat ng resibo, lahat ng katunayan na accounted for up to the last centavo yung 49.8 billion. Pero teka muna, akala ko ba 51 billion? So, may 1 billion plus pa na unaccounted. Di ba? May nagpatunay na 51 billion ang napunta kay Pulong Duterte. Sasabihin ngayon ni Pulong, 49.8. Nasaan yung 1 billion plus na hindi accounted? Meaning, meron ding unaccounted? Ito dapat patunayan din ni Pulong Duterte. Hindi na po pwedeng salita-salita lang. Maglabas ng resibo. Yun ang uso ngayon. Labasan ng resibo. Pero siyempre, hindi basta-basta titigil si Pulong Duterte dyan. Kailangan ilihis ang issue. At ano ang kanyang panlihis ng issue? Sabi niya, kung tunay kang malinis, gentleman, magpa-hair follicle drug test kaya muna kayo ng daddy mo. Huwag yung tago ha, gaya ng BFF mo sa Davao. Although hindi ko alam kung sino itong BFF ni Sandro na tinutukoy ni Pulong Duterte, but as usual, kapag gusto nilang ilihis ang issue, babanatan nila ng hair follicle test. Magpa-drug test daw si Sandro Marcos kasama ng tatay niya. Balik tayo nung panahon ni Duterte, ni Rodrigo Duterte, nung siya pa ang presidente. At may mga nagtatawag na magpa-drug test ang mga Duterte. Ano ang sinabi ng numero 1 tagapagtanggol ng mga Duterte? May panawagan po kasi si Senator Trillanes na kailan daw po kaya magpapadrug test ang mga Dutertes? Hindi ko po alam kung anong dapat na response dyan kay Senator Trillanes, no? Dahil marami naman talaga siyang sinasabi na hindi ko na nga lang pinapansin o hindi na pinapansin ng palasyo. No? Pero ngayon po, hindi ko po alam kung anong sasabihin sa kanya other than ang presidente po ay halal ng bayan. Kung gusto pong magpa-drug test si presidente, gagawin niya, pero hindi po para utusan siya ng kahit sino. So, basag na naman si Pulong Duterte. Dahil ang gusto ng mga Duterte, kapag sila ang gagawa, pwede. Kahit na questionable na, basta Duterte, pamilya Duterte, pwede. Pero kapag pamilya Marcos, huwag natin isama si Amy Marcos ha, basta pamilya ni President Bongbong Marcos, hindi po pwede. Kung sila walang pwedeng pumilit sa kanilang magpa-drug test sa mga Marcos, kay President Bongbong Marcos, ang mga Duterte mismo ang magtutulak na magpa-hair follicle test sila. Patas ba yun? At bago ako magtapos, meron po akong ipapanood sa inyong napakaiksing video clip. Natandaan ninyo itong si Congresswoman Rene ko ba ang pangalan nun? Yung pong kulot dyan sa hearing, nung tinanong niya si Sara Duterte tungkol sa confidential funds, hindi na po ako sigurado kung ano yung tanong niya. Tingnan nyo bakit. Ano ang pinanglihis ni Sara Duterte? Tinanong niya kung magkaano-ano itong si Congresswoman ko at si Saldi ko. Di nalihis yung issue na sanay gawin ng mga Duterte. Tulad ni Pulong, nilihis yung issue, ang sinabi kay Sandro, magpa-hair follicle test sila. Si Sara Duterte, kapag may issue na gusto niyang ilihis, iibahin niyang usapan. Tandaan niyo yung parang nagtanong din siya kung magkaano-ano si Franz Castro at si Attorney Claire Castro. Ngayon, ang paglilihis niya sa issue para hindi na mapag-usapan yon ay kung magkaano-ano itong si Congresswoman ko at si Saldi ko. Hindi kaya sa susunod tanungin niya kung magkaano-ano si Jackie Chan at si Jose Marichan? Ngayon, tanong ko sa inyo,
Ilan sa inyo ang nakaalala kung ano ang tinanong nitong babaeng kulot na congresswoman na to kay Sara Duterte? Kukunti na lang ang makakaalala dahil ang tatatak sa isip nyo ay yung tanong ni Sara Duterte kung magkaano-ano itong si congresswoman ko at si Saldi ko. Ngayon, meron pong isang netizen ang nagtanong. Ang kanyang katanungan, eto po. Pwede magtanong, magkapatid ba silang dalawa? Aray, ang sakit naman ng tanong ng netizen na to. Magkaano-ano nga kaya itong dalawang to? Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.